In this audiovisual presentation, we will discuss the two topics. The first is the GMOs or genetically modified organisms, and the second one is about gene therapy. So, una po muna nating pag-usapan is the GMOs or genetically modified organism. So, what does it mean? So, sabi dito, genetically modified organisms or GMOs are products of artificial manipulation and alteration of the species genetic material in a laboratory using genetic engineering. So, pag sinabi po nating GMOs or genetically modified organisms, ito yung mga produkto ng mga artificial na pagbabago at pag-aayos ng genetic material ng isang species. Ito ay isinasagawa sa isang laboratory gamit ang genetic engineering. Plant, animal, bacteria, and virus genes may be combined or may be crossbred to produce another kind of species that do not naturally occur in the environment. Sinasabi dito na ang pagsasama-sama ng mga gene ng plants, animals, bacteria at virus ay maaaring magdulot ng pagbuo ng isang bagong uri ng species na hindi natural na nagaganap sa ating environment. Ito ay kilala bilang genetic engineering or genetic modification, kung saan ang mga gene ng iba't ibang mga organism ay pinagsasama-sama upang lumikha ng bagong organism na may particular na katangian. So, sa pamamagitan ng prosesong ito, maaaring magkaroon ng mga bagong halaman, bagong hayop, o iba pang organism na may natatanging katangian na hindi matatagpuan sa natural na environment. One of the most controversial issues in science and technology is the introduction of genetically modified seeds in the agriculture sector that resulted in increased crop yield. Isa sa mga pinaka-controversial na issue sa larangan ng science and technology ay ang pag-i-introduce nga ng genetically modified seeds sa sektor ng agrikultura. Dahil ito ay nagresulta sa pagtaas ng ani ng mga pananim. So, ang mga genetic modification or pagbabago ng genes ng mga binhi ay isang pamamaraan kung saan ang mga scientists ay naglalagay ng mga bagong genes sa mga binhi ng mga pananim upang mapabuti ang kanilang mga katangian. New technologies are used to artificially develop traits in plants such as resistance to browning pest. At gamit ang mga modern technologies, ang mga siyentipiko ay nakakalikha ng mga artificial development ng mga halaman, tulad ng paggawa ng pansamantalang panlaban sa mga peste na sanhi ng pagkabulok ng mga halaman. Sa pamamagitan ng genetic engineering o pagbabago ng genes ng mga halaman, maaaring baguhin ang kanilang mga characteristics upang mas maging matibay laban sa mga peste. Ito ay isang paraan upang mapabuti ang ani ng mga pananim at mapanatili ang kalusugan ng mga halaman sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiyang pang-agrikultura. With the aim to improve harvest and the agriculture sector as a whole, humans seems to be disinterested in the preserving genetic diversity the natural way. So, sinasabi dito na sa kabila ng layunin na mapabuti ang ani at ang sektor ng agrikultura, tila hindi gaanong nagiging interesado ang mga tao sa pag-preserve ng genetic diversity sa natural na paraan. Increased crop yield, pest resistance, and other benefits of GMOs are indeed advantageous. Yet, there are also disadvantages that need to be studied comprehensively. So, kagaya ng nabanggit, ang pagtaas ng ani, resistance sa mga peste, at iba pang benefits ng mga GMO ay masasabing kapaki-pakinabang naman talaga. Ngunit,
Marapat din nating isipin na mayroon din itong mga disadvantages na kailangang maunawaan ng malawakan. Dahil ang paggamit ng mga GMO ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang epekto sa kalikasan at sa ating ecosystem. So maaaring magkaroon ng pagkalat ng mga genetically modified genes sa iba't ibang mga organisms na maaaring magdulot ng hindi balanseng populasyon ng mga halaman at hayop. At maaari din itong magkaroon ng epekto sa iba pang mga organism na umaasa sa mga natural na katangian ng mga halaman. In addition, the growing concern with how GMOs may affect consumers' health and the environment needs to be addressed. Genetically engineering, usually associated with recombinant DNA technology, is founded on the work of many scientists over the years. So sinasabi dito na bukod pa rito, mahalagang tugunan ang lumalaking pangamba sa kung paano ba ang mga GMO ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga mamimili at syempre sa ating kapaligiran. Ang genetic engineering na karaniwang kaugnay ng recombinant DNA technology ay nagmula sa mga research ng maraming mga siyentipiko sa loob ng mga taon. Meron kasing mga alalahanin na ang pagkain ng mga GMO ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang epekto sa ating kalusugan, tulad ng mga food reaction or posibleng epekto sa organismo. At kagaya nga sa nabanggit kanina, ito rin ay maaaring magkaroon ng mga hindi balanseng epekto sa mga ecosystem, tulad ng pagkawala ng mga natural na pollinators o iba pang mga organisms na may mahalagang papel or role sa ating environment. In 1953, the discovery of DNA by James Watson and Francis Crick opened the gates of the countless possibility of genetic engineering. In 1973, Herbert Boyer and Stanley Cohen were the first scientists to genetically modify an organism by combining genes from two different E. coli. So sinasabi dito, una, noong taong 1953, ang discovery ni James Watson at Francis Crick ng DNA ay nagbukas ng mga posibilidad sa genetic engineering. At noong 1973 naman, sina Herbert Boyer at Stanley Cohen ang mga unang mga scientists na nag-genetically modify ng isang organism sa pamamagitan ng pag-combine ng mga gene mula sa dalawang magkaibang E. coli. So ano nga ba yung E. coli? So ang E. coli or kung tawagin ay Escherichia coli ay isang uri ng bakterya na karaniwang matatagpuan sa bituka ng mga warm-blooded na mga hayop, kabilang na ang tao. In 1982, the U.S. Supreme Court ruled to allow the patenting of GMOs. This ruling allowed the Exxon Company to start using a microorganism that can consume oil. At nung panahong ito, 1982, nagdesisyon ang Supreme Court ng Estados Unidos na payagan ang pagpatent ng mga GMO. Ang desisyong ito ay nagbibigay daan sa Exxon Company na magsimulang gumamit ng isang microorganisms na kayang kumain ng langis. So ano nga ba ang ibig sabihin ng patenting? So ang patenting po ay isang proseso kung saan ang mga kumpanya o mga individual ay maaaring magkaroon ng eksklusibong karapatan sa paggamit o pagbenta ng isang imbento o teknolohiya. In 1982, the Food and Drug Administration or FDA approved the first GMO Humulin, a type of insulin produced using genetically engineered E. coli bacteria to be available in the market.
At sa kaparehong taon, 1982, ang Food and Drug Administration or FDA ay nag-aproba ng unang GMO Humulin. Ito ay isang uri ng insulin na ginawa gamit ang genetic engineering sa mga E. coli bacteria upang maging available sa market. Ang insulin ay isang hormone na mahalaga sa regulasyon ng antas ng blood sugar. Ito ay karaniwang ginagamit sa paggamot ng mga individual sa may diabetes. In 1993, FDA approved bovine somatotropin or BST, a metabolic protein hormones used to increase milk production in dairy cows for commercial use. At noong taong ito, 1993, ang FDA ay nag-aproba ng BST or yung bovine somatotropin. Ito ay isang metabolic protein hormone na ginagamit upang madagdagan ang produksyon ng gatas ng mga baka para sa commercial use. Ang bovine somatotropin ay isang hormone na natural o likas na matatagpuan sa mga baka. Sa pamamagitan ng paggamit ng BST, maaaring madagdagan ang produksyon ng gatas ng mga baka sa loob ng isang takdang panahon. In 1994, FDA approved the Flavor Savor tomato for sale on grocery stores. This kind of tomato has a delayed ripening effect that gives a longer shelf life compared with natural tomatoes. So, noong taon na ito, 1994, inaprubahan ng FDA ang Flavor Savor tomato. Upang maibenta sa mga grocery store. Ito ay isang uri ng kamatis na mayroong delayed ripening effect na nagbibigay ng mas mahabang shelf life kumpara sa mga natural na kamatis. In 1995, BT potatoes and corn and Roundup Ready soybeans were approved safe by the Environmental Protection Agency or EPA. So, noong 1995, ang BT potatoes and corn at Roundup Ready soybeans ay inaprubahan daw ng EPA or Environmental Protection Agency. So, ang BT potatoes and corn ay may genetically modified na pananim na nilalaman ang isang gene mula sa isang bakterya na kung tawagin ay Bacillus thuringiensis. Ang gene na ito ay naglalabas ng isang protein na nagpapababa ng populasyon ng mga peste tulad ng mga kulisap o insekto na sumisira sa mga pananim. So, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng BT gene, ang mga pananim na ito ay mayroong likas na proteksyon laban sa mga peste na maaaring magbawas ng pangangailangan sa paggamit ng mga pesticides. In 1996, weeds resistant to glyphosate, the herbicide used for many GMO crops, were detected in Australia. Research shows that the super weeds are 7 to 10 times more resistant to glyphosate than the standard susceptible population. In the same year, Dolly, the first cloned animal, was born. Noong taong ito, natuklasan sa Australia ang mga damo or weeds na may resistance sa glyphosate. Ito ay herbicide na ginagamit sa maraming GMO crops. So, ayon sa research, ang mga super weeds na ito ay 7 hanggang 11 times na mas matatag sa glyphosate kumpara sa karaniwang populasyon ng weeds na madaling maapektuhan ng herbicide. At sa parehong taon, 1996, ipinanganak si Dolly, ang kauna-unahang clone na hayop. In 1997, the European Union ruled in favor of mandatory labeling on all GMO food products, including animal feed. At noong taong ito, 1997, naglabas ng patakaran ang European Union
na pabor sa mandatory labeling sa lahat ng produkto ng pagkain na naglalaman ng GMO, kasama na yung pagkain ng hayop. So, ang patakaran na ito ay nagpapahalaga sa karapatan ng mga mamimili na malaman at magkaroon ng impormasyon tungkol sa mga produkto ng pagkain na naglalaman ng mga GMOs. So, sa pamamagitan ng mandatory labeling, ang mga mamimili ay nabibigyan ng pagkakataon na pumili kung gusto nilang bumili at kumain ng mga GMO o hindi. In 1998, a genetically modified papaya in Hawaii was found to be resistant to the ring spot virus and produced the Bacillus thuringiensis toxin, an insecticide that is not harmful to humans. Sa taong ito, natuklasan sa Hawaii ang isang genetically modified na papaya. Okay, na may resistant sa ring spot virus at nagpo-produce ng Bacillus thuringiensis toxin, isang insecticide na hindi nakakasama sa tao. Starting year 1999, over 100 million acres worldwide are planted with genetically engineered seeds. So sinasabi dito, simula noong taong 1999, higit sa 100 milyong ektarya sa buong mundo ang itinanim ng mga genetically engineered seed. So ang paglaki ng saklaw ng mga genetically engineered seed mula nga nung taong ito ay nagpapakita ng pagtanggap at paggamit ng teknolohiyang ito sa agrikultura. In the year 2000, golden rice was developed in the Philippines to address vitamin A deficiency, which is a public health issue in an Asian countries where rice is a staple food crop. At noong taong 2000, ang golden rice ay na-develop dito sa atin, sa Pilipinas, upang tugunan ang kakulangan sa vitamin A, na isang public health issue sa mga bansa sa Asia, kung saan ang bigas ay isang pangunahing pagkain. Golden rice is a variety, or Oryza sativa, genetically modified to biosynthesize beta-carotene, a precursor of vitamin A, in the edible parts of rice. Additional 3 beta-carotene synthesized genes differentiate the golden rice from its parental strain. Sinasabi dito na ang golden rice ay isang uri ng bigas na kung tawagin ay Oryza sativa, na genetically modified upang mag-produce ng beta-carotene, isang precursor ng vitamin A. So, sa pamamagitan ng pagbabago sa genetic ng bigas, nagiging posible ang paglikha ng golden rice na mayaman sa beta-carotene na maaaring maging mapagkukunan natin ng vitamin A kapag ito ay kinain. The introduction of golden rice was opposed by environmental and anti-globalization advocates because this GMO was thought to compromise food production, nutrition, and financial security. So, ang pag-introduce daw ng golden rice ay tinutulan ng mga environmental and anti-globalization advocates dahil iniisip na ang GMO na ito ay maaaring makaapekto sa produksyon ng pagkain, nutrition, at financial security. So, ang mga kritiko ng golden rice ay nag-aalala sa posibleng epekto nito sa kalikasan at sa kalusugan ng tao. May mga pangamba sila na ang paggamit ng genetically modified na bigas, tulad nga ng nabanggit, yung golden rice, ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang epekto sa kalikasan at maaaring magdulot ng problema sa seguridad ng pagkain at kalusugan. In 2003, a Bt, toxin-resistant caterpillar commoth or Helicoperba Z was found feeding on GMO Bt cotton crops in the southern United States.
So, noong 2003, natuklasan ang isang Bt toxin-resistant caterpillar camot, okay, na tinatawag na Helicoverpa Z, na kumakain sa mga tanim ng GMO Bt cotton sa Southern United States. Ito ay isang uri ng genetically modified cotton na mayroong Bt toxin, isang natural na insecticide na nakokontrol sa mga pesteng tulad ng caterpillar. In year 2006, Yorkshire pigs were genetically modified to produce offspring that produce the enzyme phytase in their saliva to digest plant phosphorus, unlike that of normal pigs. Sa taong ito, ang mga Yorkshire pigs daw ay ginawang genetically modified upang magkaroon ng mga supling na nagpuproduce ng enzyme na phytase sa kanilang laway upang mag-digest ng plant phosphorus, hindi katulad ng normal na mga baboy. In year 2011, a researcher in eastern Quebec found Bt toxin in the blood of pregnant women and showed evidence that the toxin could be passed onto the babies. Sa taong ito, isang researcher sa Eastern Quebec ang nakatuklas ng Bt toxin sa dugo ng mga babaeng buntis at nagpakita ng ebidensya na ang toxin na ito ay maaaring maipasa sa mga sanggol. Ang natuklasang ito ay nagdulot ng mga alalahanin at pag-aaral hinggil sa posibleng epekto ng pagkakaroon ng Bt toxins sa katawan ng tao, lalo na sa mga buntis at sa kanilang mga sanggol. In year 2012, French farmer Paul Francois sued Monsanto for chemical poisoning that he claimed was caused by pesticide Lysol, which was part of the Roundup Ready line of products. He won the case. At noong taong ito, isang French farmer na nagngangalang Paul Francois ay nagsampa ng kaso laban sa Monsanto para sa chemical poisoning na kanyang sinasabing sanhi ng pesticide na Lysol, na bahagi ng Roundup Ready line ng mga produkto. Nasabi din dito na siya ay nanalo sa kaso. So ang kaso ni Paul Francois ay kaugnay sa pag-angkin niya ng paggamit ng pesticide na Lysol, na isang produkto ng Monsanto ay nagdulot sa kanyang chemical poisoning. As early as 2013, corn and poplars were genetically modified and used to produce biofuel, which is regarded as an efficient substitute for petroleum products. At noong taong ito, 2013, ang mais at poplars ay ginawang genetically modified at ginamit upang mag-produce ng biofuel, na itinuturing na isang mabisang substitute o kapalit para sa mga produktong petrolyo. In 2014, the patent on the Roundup Ready line is genetically engineered seeds ended. Noong taong 2014, natapos na ang patent sa Roundup Ready line ng genetically engineered seeds. So sa pagtatapos ng patent sa Roundup Ready line ng genetically engineered seeds, naging posible na para sa iba pang kumpanya o individual na gumamit o mag-develop ng kanilang sariling version ng genetically modified seeds na may katulad na teknolohiya. Numerous GMOs are produced all over the world. Those mentioned here involve mutation. Maraming GMOs or genetically modified organism ang ginagawa sa buong mundo. Ang mga nabanggit dito ay may kinalaman sa pagbabago ng genetic o kung tawagin ay mutations ng mga organisms. So sa pamamagitan ng biotechnology, maaari nating baguhin ang genetic makeup ng mga halaman, hayop, mikrobyo upang magkaroon sila ng mga bagong katangian o kakayanan na hindi likas sa ating environment. Scientists agrees that majority of mutations attempted on a species
have the probability to fail miserably, and the individual, plant, or animal would not survive. Sinasabi dito na ang science ay sumasang-ayon na ang karaniwan o karamihan ng mga pagbabagong ginagawa sa isang species ay may probability na mabigo ng malubha, at ang individual na halaman o hayop ay hindi magiging matagumpay o makakasurvive. Sa proseso kasi ng genetic mutation, may mga pagkakataon na ang mga bagong katangian o characteristics na inilalagay sa isang organism ay maaaring hindi magresulta sa isang mas malakas o mas maganda. Ang mga hindi inaasahang epekto ng mutation ay maaaring magdulot ng pagkabigo sa organism at hindi ito magtagumpay sa pag-survive sa kanilang kapaligiran or environment. To date, the production and consumption of GMOs are being argued upon due to their safety alongside the right of human to modify naturally occurring organisms. At hanggang sa kasalukuyan, ang produksyon at pagkonsumo ng GMOs ay patuloy na pinag-uusapan dahil sa kanilang kaligtasan, kasama na yung karapatan ng tao na baguhin ang mga natural na nagaganap sa mga organisms. New organisms created using genetic engineering can be pose ecological issues because the long-term effects of genetic engineering to the environment is uncertain. So, yung mga bagong organism na nilikha gamit ang genetic engineering ay maaaring magdulot ng mga issue sa ecology dahil ang pangmatagalang epekto ng genetic engineering sa ating environment ay hindi sigurado o hindi tiyak. Sa pagbabago sa genetic ng mga organism, hindi natin lubos na nauunawaan ang mga posibleng epekto nito sa kalikasan at sa iba't ibang mga species sa ating ecosystem. GMOs may cause imbalance in the ecology of a region, just as what exotic species do. So, ang mga GMOs ay maaaring magdulot ng hindi balanse sa ecology ng isang rehiyon, tulad ng ginagawa ng mga exotic species. Ang pag-introduce ng mga GMOs sa isang ecosystem ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto sa mga natural species at sa kabuuang balanse ng kalikasan or environment. An accidents in genetically engineering a virus or bacteria, for example, could result in superbacteria that displays antimicrobial resistance, which may cause a serious epidemic when released. So, ang mga aksidente sa genetic engineering ng isang virus or bacteria ay maaaring maganap. Halimbawa, ito ay maaaring magresulta sa pagbuo ng superbacteria na nagpapakita ng antimicrobial resistance na maaaring magdulot ng isang malubhang epidemya kapag ito ay lumabas. Now, let's talk about gene therapy. So, sabi dito, gene therapy is the method of inserting genes or nucleic acid into cells as drug to treat disease. So, kagaya nga po ng nabanggit, ang gene therapy ay isang paraan ng pag-i-insert ng mga gene or nucleic acid sa loob ng mga cells bilang gamot or upang gamutin ang mga sakit. Sa pamamagitan ng gene therapy, maaari nating baguhin or palakasin ang genetic makeup ng isang individual sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga genes na may kakayanang gamutin ang isang tiyak na sakit. In 1972, Theodore Friedman and Richard Roblin proposed that people with genetic disorders can be treated by replacing defective DNA with good DNA. So noong taon daw na ito, sina Theodore Friedman at Richard Roblin ay nagmungkahi na ang mga tao na may mga genetic disorder ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng pagpapalit ng sira or defective DNA sa good DNA. So, ang kanilang panukala ay naglalayong gamutin ang mga genetic disorders sa pamamagitan ng pagbabago sa genetic makeup ng isang individual.
In 1985, Dr. French Anderson and Dr. Michael Blass worked together to show that cells of patients with adenosine deaminase or ADA deficiency can be corrected in tissue culture. Sa taong ito, sina Dr. French Anderson at Dr. Michael Blass ay nagtrabaho ng magkasama upang ipakita na ang mga cells ng mga pasyente na may adenosine deaminase or ADA deficiency ay maaaring maitama sa tissue culture. So ang kanilang research ay nagdulot ng mahalagang impormasyon at pananaw sa kung paano maaaring gamutin ang mga genetic disorders sa pamamagitan ng pagbabago ng genetic makeup ng mga cells sa laboratorio bago ito ipasa sa pasyente. In year 1990, the first approved gene therapy clinical research took place at the National Institute of Health or NIH under the team of Dr. Anderson. It was conducted on a 4-year-old girl who had ADA deficiency. So noong panahong yon, year 1990, naganap ang kauna-unahang gene therapy clinical research na naaprubahan ng National Institute of Health sa ilalim ng pangangasiwa ni Dr. Anderson. Ito ay isinagawa sa isang 4 na taong gulang na batang babae na may ADA deficiency. So bali ito yung naging simula ng pagsasagawa ng gene therapy sa mga pasyente sa pamamagitan ng paggamit ng bagong technology sa pagbabago ng genetic makeup ng mga cells upang maitama ang mga defect na gene code na nagdudulot ng sakit. In 1993, the first somatic treatment that produced the permanent genetic change was performed. At noong taong ito, 1993, isinagawa naman ang unang somatic treatment na nagresulta sa permanente at pangmatagalang pagbabago sa genetic. Ito ay isang mahalagang hakbang sa larangan ng gene therapy at paggamit ng biotechnology upang maitama ang mga genetic disorders at magbigay ng pangmatagalang solusyon sa mga sakit na may root cause sa genetic level. The first commercial gene therapy product, Jedicin, was approved in China in 2003 for the treatment of certain cancers. At noong taon na ito, year 2003, ang first commercial gene therapy product na Jedicin ay naaprubahan sa China para sa paggamot ng ilang uri ng cancer. Due to some clinical successes since 2006, gene therapy gained greater attention from researchers but was still considered as an experimental technique. Kaya mula noong 2006, dahil sa ilang tagumpay sa mga clinical trials, mas tumaas ang interes ng mga researchers sa gene therapy. Ngunit, ito pa rin ay itinuturing bilang experimental technique. In 2016, the Committee for Medical Products for Human Use or CHMP of the European Medicines Agency or EMA endorsed the gene therapy treatment called Strimvelis that was approved by the European Commission in June 2018. So noong panahong ito, 2016, ang Committee for Medical Products for Human Use ng European Medicines Agency ay sumang-ayon sa gene therapy treatment na tinawag na Strimvelis, na inaprubahan naman ng European Commission noong 2018. Ang Strimvelis ay isang uri ng gene therapy treatment na ginagamit sa paggamot ng ilang mga genetic disorders, particular sa mga bata na may severe combined immunodeficiency. Some studies transplanted genes to speed up the destruction of cancer cells. So may mga ilang pag-aaral tungkol sa pag-transplant ng mga gene upang mabilis ang pagkasira ng mga cells ng cancer. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga gene na maaaring magdulot sa pagkasira ng mga cells ng cancer, ay maaaring mapabilis ang proseso ng paglilipat ng mga gene sa mga cells ng cancer upang labanan at sugpuin ang pagdami at pagkalat ng mga cancer sa katawan. Gene or cell therapies have emerged as realistic prospects for the treatment of cancer.
and involve the delivery of genetic information to a tumor to facilitate the production of therapeutic proteins. So ang mga nabanggit, ang gene or cell therapies ay lumitaw bilang mga realistic prospects para sa paggamot ng mga cancer. At sinasangkutan ng paghahatid ng genetic information sa isang tumor upang mapadali ang produksyon ng therapeutic proteins. This area of gene therapy still needs further studies before an efficient and safe gene therapy procedure is adopted. So sinasabi dito na ang larangang gene therapy ay nangangailangan pa ng mas maraming pag-aaral. Ito ay nangangailangan muna ng isang epektibo at ligtas na procedure bago maisagawa ang gene therapy. So for the last part of this audiovisual presentation, let's talk about the ethical issues in GMOs and gene therapy. So sabi dito, various concern on genetic engineering arise, making gene therapy and GMOs very controversial innovations in science and technology. So maraming mga alalahanin sa mga genetic engineering ang lumilitaw na nagiging sanhi kung bakit ang gene therapy at GMOs ay nagiging napaka-controversial na mga innovation sa larangan ng science and technology. Others support that it is unethical for humans to have hand in genetically altering and engineering organisms. May iba kasi na sumusuporta na hindi ethical para sa mga tao na makialam sa pagbabago at pag-engineering ng mga genetic na mga organisms. There are instances when genetic engineering have caused severe repercussion to public health. So may mga pagkakataon na ang genetic engineering ay nagdulot ng malalang epekto sa kalusugan ng publiko. Ang mga hindi inaasahang epekto ng genetic engineering ay maaaring magkaroon ng masamang implikasyon sa kalusugan ng tao at sa ating society. Until today, cloning is still unacceptable to many for it violates the belief that only a higher being should be responsible for the existence of organism on Earth. So hanggang sa ngayon, ang cloning ay hindi pa rin tanggap o tinatanggap ng marami dahil ito ay labag sa paniniwala na ang tanging Diyos lamang ang dapat na maging responsable sa paglikha ng organisms sa mundo. There are also ethical and moral issues on stem cell therapy as it makes use of stem cell source for human embryos and thus destroy them. At mayroon ding mga ethical and moral issue sa stem cell therapy dahil ito ay gumagamit ng stem cell na mula sa mga embryo ng tao na nagdudulot sa kanilang pagkasira. So these concerns regarding genetic engineering and gene therapy are rooted in the question of whether or not humans are playing gods in the alternation of genes on organisms. So ang mga alalahanin ukol sa genetic engineering at gene therapy ay nagmumula sa katanungang bakit kailangang pakialaman ng mga tao ang pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa pamamagitan ng pagbabago ng genetic ng mga organisms. Genetic engineering also poses problems in agriculture. Hence, there is a need to study the ecological processes applied to agricultural production systems. So, ang genetic engineering ay nagdudulot din ng mga problema sa agrikultura. Kaya't mahalaga ang pag-aaral ng mga ecological process na ipinapakilos sa mga sistemang pang-agrikultura. Agroecology is a field of study that presents novel management approaches on farming system that may help address concerns regarding the effect of GMOs on biodiversity and the health of the consumers. Ang agroecology ay isang larangan sa pag-aaral na naglalabas ng mga bagong pamamaraan sa pamamahala ng mga sistemang pang-agrikultura na maaaring makatulong sa pag-address
ng mga alalahanin or issues tungkol sa epekto ng GMOs sa biodiversity at kalusugan ng mga consumers. Further researchers as well as clinical experiments to outline functional mechanisms, predictive approaches, patient-related studies, and upcoming challenges should be done to address existing problem in the development of and to acquire the future perspectives in gene therapy. So, sinasabi dito na dapat isagawa ang karagdagang research, pati na rin ang mga clinical experiment upang maipaliwanag ang mga functional mechanisms, predictive approaches, patient-related studies, at ang mga darating na challenges sa pag-address ng mga umiiral na problema sa pag-unlad at upang makamit yung mga future perspectives sa gene therapy.